actress Francine Diaz is not only a hit on television and the movies, she's also making waves on social media as she wins TikTok's Celebrity Creator of the Year award. Francine joins us now live on The Final Word. Francine, congratulations! Thank you, sir. Thank you for having me here. Grabe! Nakita ko lang yung account mo sa TikTok. Close to 8 million TikTok followers. Yes. How have you been able to build this following over the past couple of years? Honestly po, hindi ko rin po alam kung paano po ako finollow ng ganun karaming tao. But I am grateful kasi I don't really make TikTok videos ng sarili kong content or idea. And I'm just really grateful po kasi pinapanood nila ako and pina-follow nila ako. Oo, di ba? I mean, when you talk about TikTok, it's basically short form videos. Ano pang gusto ngayon ng ating mga followers on social media? Gusto nila ba yung mga glamorous videos, edited, may text, or do they like it raw? I would say they like it mixed. Ah, okay. Minsan gusto nila ng nakaayos ako, minsan gusto nila ng funny, minsan gusto nila talagang edited. But most of the time, na-notice ko po, yung mga nagpo-follow sa akin, mas gusto nila kapag spontaneous, kapag raw, and pag funny yung mga ginagawa kong videos. Okay. With your close to 8 million TikTok followers, I'm sure ang daming mga comments, hindi ba? I'm sure lahat sila, they even give you suggestions on your next TikTok video. Yes. Nakikinig ka ba sa kanila? Sometimes. Sometimes po. Kasi merong mga comments na okay sundin, but sometimes may mga comments din po na hindi dapat sundin. What are your parameters when listening and reading the comments of your followers and using it as content for your account? If I feel like yung suggestion na yon is okay lang, especially with my image or with my branding po as an actress, then gagawin ko po. Pero, I mean, pag hindi okay yung suggestion nila, hindi ko gagawin. But kung tingin ko naman pong okay lang and parang funny siya and wala namang masama, dun ko po sinusunod. Yung suggestion ba, do you think about it on your own? You decide on it on your own? Or nagko-consult ka rin sa team mo? Nagko-consult po ako minsan. Pero yung mga maliliit po na bagay na kapag kaalam kong hindi pwede sa akin to, ako na po yun mismo. In your view, what makes good content on social media? Ako rin, I want to learn from you eh. Kasi ako, I have 100 TikTok followers. Akala ko po 100 million. 100. What makes good content? Nakikita ko talaga mga funny, meron ka mga dance moves. Yes. Oo. May mga comedy skits. What makes good content? Para po sa akin kasi, dapat siguro kilala mo rin yung pinoproject mong image sa mga tao. And then parang from there po, dun ka mag-iisip na ng mga bagay na ano ba yung pwede kong contents na gawin. Kasi po with me po, I am aware po na yung mga halos nanonood po sa akin ng mga bata and mga lola na and lolo. So, kagaya ko. Ay, hindi pa naman ako lolo. So yung mga ganun po, binabagay ko rin po siya sa mga edad na kilala ako. And usually yun nga po mga bata kasi and mga kaedaran ko. So, gusto ko lang din po maging good example sa kanila. So if I know na yung bagay na to or content na to, hindi siya dapat tularan, then I won't do it po. You want to be a role model for the youth and of course your content cuts across. I just want to use lang din po my image in a good way. Kasi po, sometimes overwhelmed. Yung, like ako po, natutunan ko rin yun in a hard way, na parang nakaka-overwhelm minsan yung support and yung flashes ng camera, yes, and yung love. And ako po, na-realize ko lang din na parang dapat I should use it in a good way po, hindi in a bad way na kapag ka nakikilala ka, dapat taas no ka, hindi. Parang dapat kung paano ka nag-start, ganun pa din. Okay, remaining grounded, remaining simple in your life despite the stardom. And of course, your content cuts across demographics from young to old.
how many times a week do you upload your videos on TikTok for you to consistently and exponentially grow your followers? I don't really upload TikToks po on a daily basis. Okay. Nag-upload po ako kapag parang nafe-feel ko, ay, ang tagal ko nang walang ina-upload sa account ko. And parang mas sa akin po, pansin ko, parang mas marami yung views ko kapag hindi ko siya inaaraw-araw. So sometimes... They're hungry. Hindi ba? For your videos. Sila ng update. Nagkikrave sila. So, ganun po ang ginagawa ko. Minsan, 2 videos in a month or sometimes every other month. Or minsan po, after 1 year. Oo. Ganun po. Kasi you're also very busy, hindi ba? Yes. With television, with the movies. And the other day, Francine, we had the inspirational diva, si Miss Jamie Rivera. Yes. At sinabi nga niya sa akin that you have a collaboration. Opo, grabe. Nung sinabi nga po yun sa akin, sobrang nabigla po ako kasi tinext lang ako ng manager ko. So sabi ko, sa loob-loob ko nun, sure ba si Miss Jamie na ako yung gusto niyang kunin? Kasi hindi po ako singer. Pero ako po bilang lumaki ako naririnig yung mga kanta niya, sabi ko, sige po, go po ako dyan. And sobrang happy po ako nung araw na nag-record kami nung song kasi ginaguide po ako ni Miss Jamie. Yun po. She's the inspirational diva. Ang dami-dami niya mga kanta which have inspired millions of Filipinos. How important is social media? I'm sure hindi ka lang naman sa TikTok. You're also on Instagram, you're on YouTube, you're on Facebook and Twitter. How important is social media to you as an actress in promoting your films and your teleseries? Sa akin po as an actress, important in a way na nakakapag-plug ako, yun nga po, ng mga upcoming projects. And kasi sa mga brand din po, pag yung mga ine-endorse din po naming brands, kailangan na rin po siya ngayon. So, ganun po sa akin ka-importante yung social media. Pero kung aalisin ko po yung word na actress sa akin, kung bilang si Francine lang, para sa akin po, hindi siya ganun ka-importante eh. Kasi yung social media po ngayon, parang mas nagiging... Has it become toxic at times for you? Yes po. And ako po bilang nasa showbiz industry po kasi yes, it's very toxic po for me. So, since ako, alam ko po kung paano alagaan din yung mental health ko. Umiiwas po ako. Hindi dahil sa sobrang totoo yung sinasabi po nila, but toxic in a way na gumagawa na sila ng kwento na hindi na totoo. Fake news. Yes po. So, imbes na ma-stress ako na sabihin ko hindi totoo yan or mag-explain ako ng totoo, hindi ko na lang po pinapansin. Ako na lang po ang umiiwas. So, dead man na lang. Kasi I'm sure with all of your followers and with every upload, ang daming comments, hindi ba? Of course, a lot of positive vibes. Pero also, I'm sure, trickles of negative comments. Nagahalo-halo po. Pero kung minsan, mas umaangat naman yung pagiging negative ng mga comments, mga nakikita ko po. So, ako po umiiwas na lang. So, pag umiiwas ka, Francine, what is your advice to people who receive these negative comments? Should they just keep it to themselves or discuss it with their managers, with their parents, with their siblings, para, you can thresh out the problems that you face on social media? It depends po kasi sa tao. Like ako po kasi, hinahayaan ko na lang na sabihin nila lahat ng gusto nilang sabihin because I know that the time will come, nalalabas din yung totoo. So, para po sa akin, kung hindi nila kaya sa sarili nila na sarilihin yung problema na yon, then it's really good na kumuha ng advice or ng tulong sa mga nakakatanda. Kasi from there, kasi ito po actually, ang hirap po sa mga ka-generation ko din is takot silang humingi ng tulong. Ang daming reason kung bakit sila, yes po, advices. Ang daming reason kung bakit sila takot din, but isa lang po yung masasabi ko, kapag hindi na kaya,
humingi tayo ng tulong. Kasi hindi naman talaga natin yan mahahawakan or masusolve ng mag-isa lang. That's great advice from Francine Diaz about how to handle bashers on social media. Do you collaborate with other content creators? For example, with someone who has only 100 followers? Oh my God! Kahit Sige, sino po, collaborate. basta masaya akong gawin yung vlog na yun or kung ano mang content po yan, lagi po akong go. Thank you so much. Thank you po. For being a role model to the youth. TikTok Celebrity Creator of the Year, Francine Diaz. Congratulations. Sir, thank you po.